Justin. Oo nga. Ayun. Ayun naman pala. Ayun na. Tama. Justin Sorbetero. Taho! Parang mali. Joke lang. Mas masarap. Parang mali. Ice cream po, ice cream! Masarap. O, eto, since kumpleto na tayo, batiin muna natin yung mga kapatid natin. Good morning, mga kapatid! Today, November 28, marahay na aga para sa mga kapatid nating Bicolano. And yes, isa-celebrate natin ang Bicol Pride ngayong Tuesday. Pero chill at cool pa rin tayo, lalo na sa dala ngayon sa atin ni Justin na ice cream. Hey! Kapag ka talaga naman gusto mo mag-good vibes, ice cream is the key. Marami na nga pong pag-aaral na nagsasabi na naturally, nakakapagpa-happy talaga ang pagkain ng ice cream. Tama, Mama Games, kasi kakakain ko lang happy na agad ako. Paano yung happy? Paano yung happy? At ang sabi pa nga, may mga amino acids pa itong mga ice cream na nakakapag-activate ng ating mga happy hormone. Pero alam nyo guys, ang mas nakaka-happy pag sa pagkain ng ice cream, kapag ini-enjoy mo to with your loved one. Of course, Maui, lalo na sa mga kapatid, diba? Tapos, meron ka pang options to choose from, diba? At ang masaya pa dyan, may flavors ka pa na pwede tikman na talaga namang Pinoy na Pinoy. Yes, Mami Chiki. As in, regional pa tayo, not lang Oo. Pinoy, Bicolano. Bicolano. Grabe to, kakaiba ito ipapakilala namin sa inyo, ha. Ito ang hinanda natin ngayong Tuesday morning. Sabi ko nga, very, very Bicol. Ayan, kaya at home kami ni Mami Dims kasi mga Bicolana, diba? I'm from Tinago, Ligao, Albay. Kami Wow. naman, Ah. kami naman sa Kamalig, di ba? Ayan. Ito nga yung ice cream nila. Ayan, maanghang. Yes, natitikman ko talaga. Tanong pa natin kung paano. Para ibida pa sa atin, itong talagang nakaka-curious. I'm sure nagtataka kayo tungkol sa mga dessert na ito. Kausapin na natin si Mr. Bong Aspe at JR Perdido ng First Colonial nandito sa atin. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Ano bang bati sa Bicol? Aray na aga! Aray na aga! Ayaw nila maniwala na maanghang talaga itong kinakain ko. Na talagang may sili. Sir, paano ba nabuo tong idea ng maanghang na ice cream? Kasi kakaiba. Actually, ang First Colonial is a full restaurant. Then, para iba naman kami sa... Ayaw kasi namin makikompete sa mga nandun na. So, nag-isip kami ng kakaiba. Pero, dapat gagamitin rin namin yung kung anong produktong nakuha sa Bicol. Siyempre. Kaya, halos lahat ng ice cream namin, we're using coconut milk. Right? And then, pag sinabi mong sili talagang ginagamit. Pag sinabing malunggay, we're using malunggay. We're not using artificial flavor. Natural na natural. Natural siya. The only thing na hindi kami gumagamit ng coconut milk is sa carmelado. Kasi ang carmelado is combination of milk and sugar. Ito yun. Yan yun, yung sa Yumawi. We have carmelado cakes Ito, and carmelado ice So, cream. sir, ibig nyo sabihin, Ito pati ba yung yan? sili flavor may coconut. Ano Yeah. yun? Ah, Yeah. Kasi pag ginamit mo ang milk, nawawalang anghang. okay. Nagko-compete siya para may So, ginagamit nyo yung coconut Yes. para yung anghang nandun pa rin. Yes. Mawawala. Okay. Pero yan ba ay may levels ng anghang? Kasi syempre, hindi naman lahat, Oo. Bicolano, hindi lahat kaya yung Yes. matindihang init. Naubo na ako dun sa Ayun. papa. Kasi ang kinain ko ito yung yung santol at saka yung... Meron ho kami iba-ibang levels of spiciness ng Carmelado. sili. May level 1, One. yung mga gusto lang parang may konting kick. pang one lang ata. Ako din, 3 pang one. and volcano levels. Yung Uy, mga gusto parang mong pang i-challenge volcano ako. ang sarili mo, Totoo ba? you Si take the Mami volcano Chiki. level. Ah, si Mami Ay, Chiki. ikaw naman, don't be silly. Nabasa ko yun ah! Hinintay mo yun! Sinadami niyo yun. Sinadami niyo yun. Volcano level daw, Mami Chick. Okay, Try mo daw. tikman natin yung volcano level. Yan, Alam, yun. promise, This is the medyo volcano maanghang na to, ah. Anong level to? Hanapin ko pa yung volcano. Ayun, hinanap talaga. Challenge. Ano yung flavor? Ano yung flavor? Kuya, latik ice yan eh. Yeah. Oo, tama. Para dun sa mga gusto naman ng soup na matamis lang. volcano level po. Oh my God. Sige nga. Game nga, game. Okay, Ilagay mo sa volcano akin, level. Saan yung one? Yan, into one. Hindi, pag volcano Let's vote, yun. level Basta ito yun. Basta ito. Okay, ito. Volcano level. Oh, go, Mami Chiki. Yung magta-try. Hindi, joke lang. Ito, Mami Go, Chiki. Mami Chicks. Ayun na Binibigay niyo ata sa yun. akin. Ito, kutsara. Yan. Go, Mami. Cremon. Ako kasi ito. Thank Ang sarap you. din. Talaga naman. May iba rin sila ng mga products. Oo. Mami, konti lang daw. Oh. Kaya?
Kaya, mami. Natatakot sila Ian. Hindi. Wow, humahabol. Oh my God. Sabi ko, una subo, sabi ko, okay, mild. Oh my God. Ito na. Hanggang ngayon, Wow. talaga. Months later. If you go. Mami Chiki na yan, ha? Okay. Good job, Mami! FYI, si Mami Chiki sa grupo namin, sa lahat ng pagkain, meron yung dalang pepper, ibubudbud niya. Sobrang taas ng tolerance niya. I think when you're Bicolano kasi Yes, kind of yes, like yun. it. Oo, ayan, naman. Tikman ko nga yung Pampatanggal daw ng anghang. Ano to? Okay lang naman. Chocolate. Sarap yan. Sige na, tikman ko nga. O, habang tinitikman nila yung serbong, marami pa kayong ibang produkto Yeah. sa Yes, First yes. Colonial. Halimbawa, itong tinitikman ni Mama Dims ngayon. Ano to? Meron kaming kamyas, meron kaming bagoong, and meron kaming santol. Yung bagoong. Ang ginagamit po namin dyan, hindi kami gumagamit ng extender. Pag sinabi namin bagoong, talaga yung maliliit na hipon. It's very, very good. Can I just say? It's so good. Thank you. Magdala lang ang kulang. Baka naman pwede magpamangga. Serve niyo ako ng bagoong. Yeah. Yan po is carmelado. May mga iba-ibang flavors din kami niya. May herb pili, so iba-iba. Ano ba ang Ito bagong karamelado? product. Para lang alam nila. Ang caramelado is a combination of milk and sugar. Kung titingnan nyo, ang mga flavors namin is kung anong sikat sa isang probinsya sa Bicol, yun ang ginagamit namin. Like caramelado, sikat sila sa caramelado candy. Then, pinya, sikat ang Cam Norte. May laman, may laman. Meron din Very good. So, iba-iba. Jen, pili mo muna ko. Ay, dami. Rico. Nakakaigit naman kayo. Sarap pa yung carmeladong cake. May pili. Caramel. Okay, meron daw kayong advokasya Okay, po sa inyong food, sige. no, na business. Okay. What is your advocacy? What's the campaign behind the food? Okay, kung titingnan nyo po, ang First Colonial, hindi lang kami nagninegosyo, kundi ang isang main purpose namin, makilala ang Bicol sa kulinarya. Yung pagkain Bicol. Kaya kung titingnan nyo, may mga fusion kami na ine-elevate namin yung dati na namin na pagkain, ginagawa namin ng bago. How long has the First Colonial been We start- as a restaurant? As a restaurant, we started in 2004. And then isa rin na aim namin na sana matulungan kami ng lahat na ang Bicol ay maging ice cream capital of the Philippines. Uy, bakit hindi? Kasi kami lang po sa Bicol ang gumagawa ng may gulay series kami. Merong kalabasa, ampalaya, salabat, pipino, yung mga ganon. Na flavor? Na flavors. Kailangan ba sila pumunta sa Legazpi para matikman ito? Or pwedeng kahit dito sa kamay nila? Ano kung nasan man? Okay, whole of Bicol meron kami. And then dito sa Manila, meron kami sa NAIA, sa Arrival Lobby. tama, And then tama. you can order dito sa Quezon City, may Cloud Kitchen kami. Meron kami sa Food Panda and sa Grab. Yun naman pala. Available naman pala. Everything is so good, can I just say? What's beautiful, Marnie? Iconic kasi talaga yung restaurant nila sa Legazpi. Yeah. Siyempre, nakapunta na ako doon. Nako. And yun, hindi kayo kailangan pumunta, hindi kayo kailangan magbiyahe kung kayo natatakam at gusto nyo ng chili ice cream ngayon, umaga. Diba? Tawagan nyo lang sila Sir Bong. Yes. Sige, saan po sila pwedeng tumawag at ano po ang inyong mga contact number? Meron po kami sa may page kami sa May Saan page po kami sa FB page. Pwede kayong kumontak doon or i-search nyo kami sa Food Panda or Grab. Okay, ang Dito sa pangalan po Manila. na hahanapin is First Colonial. Colonial. Spell po ba yung first? Yeah, one ST. ST. Okay. Yes, First Colonial. Sana matulungan nyo kaming maging ice cream capital ang Bicol. Uy, Kailangan talaga. Kasi ang ice cream namin hindi po yung just add water and flavoring. From scratch talaga ginagawa namin. Ramdam na ba? And I even see different flavors like tinutong na bigas, Yes. Ito yun, oh. latik ice cream. This one I wanna try. Yeah, ang katanduan is sikat sila sa latik. Kaya ginawa rin namin na This is the one that you see with the suman. Okay, Yes. yung parang, kasi ako, yung nanay ko, binibilan ako ng suman dati. Tapos sa palengke, di ba, may latik. Yan yun, no, sir? Yes. Yung parang sugary. And we also have malunggay ice cream po. Malunggay. Wait, so Malunggay. if you are lactating, is that good? Yeah. Or Yes ano, po. pregnant mom? Talaga? Oo, malunggay. Oo, kasi malunggay. It's Okay good yan for pregnant mom. Yes. diba? and coconut milk ang gamit namin. Galing. Kakaiba talaga kayo. Oh, Maraming salamat. sa mga kapatid Ito, natin, maliit. kung meron kayong kakaibang cravings, Bicolano o food man yan, or ibang spices, punta na kayo sa First Colonial, kontakin nyo sila. Muli, maraming salamat. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you for inviting us.
Okay mga kapatid, starter day, right? Tara nagsalubungin ang araw na may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. At dahil it's Tuesday, let's choose to be happy, as in choose to share good vibes at happiness sa ating mga kapatid. Ako po, si Dimple Sermana. Isabay na rin ang pamamahagi ng inspirasyon at motivation kahit ano pang pinagdadaanan at pagdaraanan. Always remember, kayang-kaya yan, di ba, Justin? Kaya-kaya. Ako po, si Mami David. Kaya-kaya at iwasan ang pag-init ng ulo, di ba? Mag-ice cream tayo. No? Tulad ng mga ice cream natin at iba't ibang dessert na pampalamig, cool lang tayo, chill lang, and keep the happy vibes going. Kasama pa rin ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, nag-start na tayo sa cool and pampahappy natin ngayong umaga with the ice cream. Pero meron ba tayong ibang usapang ice cream? Balitang ice cream ata. Nako, ito, isa pang usapang ice cream. Trendy po ngayon ng isang video ng pagdadamot sa ice cream. ng isang lalaki sa isang Kawawa bata. naman. Boss naman, bakit naman ang insidenteng yan na nauwi pa sa demandahan? Hihimayin natin sa legal ba to? Kaya ikaw huwag ka magdadamot sa akin. Kuha lang kayo dyan. Kuha lang kayo ng ice cream. Okay. Makikinig ako mamaya kay Atty. Buko. Akin na to eh. Okay. So, okay lang naman kasi mag-ice cream at iba pang sweets. Pero sana in moderation po. Hinay-hinay po sa matatamis para hindi mauwi sa diabetes. Tatalakayin sa atin ang sakit na yan sa sabi ni Doc. At lahat talaga ng bagay, basta sobra-sobra, nakakasama, di ba? Always in moderation ang ating paalala sa kanila. Ito nga, tulad na lang ng pagiging addict sa online shopping. Aray! Totohanan na yun. Para na pag-usapan lang yan kahapon. Ako, pag-uusapan pa natin yan, Jess. Ito ang mga peligrong dala ng malalang pag-online shopping sa payong kapatid. At gagawin pa natin extra cool ang ating Tuesday morning. Makasama natin ang ilan sa cast ng upcoming family drama film na Unspoken Letters. Tonton Gutierrez, Simon Ibarra at MJ Manuel live. Eto naman sa mga umaaksyong balita sa Frontline sa umaga. Lagos-Nilad Underpass sa Maynila bubuksan na ulit sa mga motorista ngayong araw makalipas ang 6 na buwang rehabilitasyon. Sa probinsya naman, magkasintahang nagpa-parasailing sa Boracay, bumagsak sa gitna ng dagat. Balita naman sa abroad, ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas, pinalawig pa ng 2 araw. At sa showbiz, special advance screening ng Metro Manila Film Festival entry na Gomburza, dinagsa ng mga celebrities. Eto naman po, isa pang pampahappy. Naku, ready na mga ngiti at mga camera phones ninyo. Malay nyo, kayo po ang manalo sa Kagumoka Ko selfie contest natin. Basta manood lamang po ng Good Morning Kapatid. Mag-post, sumelfie while watching. Ang photos po, i-private message lang or i-PM sa aming pong official Facebook page. That's Good Morning Kapatid. Mas bonggang selfie, mas wagi. At ang winner po, may 500 pesos worth of love! Kagumoka, go and selfie na! O, tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Matapos ang 6 na buwan na rehabilitasyon, Lagos-Nilad Underpass sa Maynila muling binuksan. Ilang motorista na pilit pa ring dumaraan sa EDSA busway kahit bawal, hinuli at pinagmulta. Babaeng Chinese na dinukot at ikinulong sa isang motel sa Pasay, nakatakas mula sa mga kidnapper niya. Parasailing na magkasintahang turista sa Boracay na uwi sa disgrasya. Nasa pool pa yan sa video. Ceasefire sa pagitan ng Israel at grupong Hamas, pinalawig pa. Panibagong batch ng mga hostage at bilanggo, pinalaya na.
General L.A. Tenorio magbabalik hardcourt na sa linggo matapos ideklarang cancer-free. At advanced screening ng MMFF entry na Gomburza. Star-studded sa dami ng dumalong artista. Matapos ang 6 na buwang rehabilitasyon, bukas na muli ang Lagusnilad Underpass sa Maynila. Hindi na ngayon ito baku-bako at hindi na raw ito babahain. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Justine, kamusta ang daloy ng trapiko dyan? Jess at Maui, good news sa ating mga kapatid na motorista dahil pwede na ulit dumaan sa Lagusilad Underpass pati yung mga bus at mga truck. At inaasahan nga ng Manila LGU na magiging mas mabilis o mababawasan yung mabigat na daloy ng trapiko at magiging mas maayos na ang biyahe ng mga motorista sa muling pagbubukas ng Lagusilad Underpass. Na ang mga potholes sa underpass kaya hindi na mangangamba ang mga motorista lalo na ang mga rider ng motor. 6 na buwang isinara ang Lagusilad Underpass para sa ilalim ito sa rehabilitasyon. Matatanda ang baku-bako ang kalsada noon at mabilis bahain. Bukod sa delikado ang mga malalalim na potholes, nakakasira rin daw kasi ng makina at piyesa ng motor ang mga lubak. Magandang balita din ito para sa mga tsuper ng jeepney. Kwento nila nabawasan daw ang kanilang mga biyahe sa loob ng 6 na buwang pagsasara ng underpass. Nauubos daw kasi sa traffic ang oras nila sa pamamasada. Maganda kasi hindi na magkaka-traffic rito. Dati nakakalimang ikot kami, ngayon 3, 2 na lang eh. Laging traffic dahil nga yung mga motorista, ma'am, laging humihinto dahil may iniwasan. Mas bukas pa po yung yung pinakagitna pong kanal. Bukas po lagi. Minsan, ma'am, baka mamaya mag-aalala ka, baka mawasak yung makina mo, baka sumembla ka pag iwas mo, or pagka ilipat mo na linya, ma'am, baka mabangga ka naman sa likuran. Ayun po. Yung mga potholes, di ba, sir? Delikado. Sobrang Inayos na rin ang drainage system ng Lagusilad Underpass kaya hindi na ito babahain. Paliwanag ng Manila LGU, may malalim na hukay sa ilalim ng Lagusilad Underpass at may 26 na drainage inflow na dadaluyan ng tubig ulan. Sa panayam naman natin kanina kay Manila Mayor Honey Lacuna, sinabi niyan tuloy ang phase 2 ng pagsasaayos ng Lagusilad Underpass. Partikular na ang pag-upgrade ng pumping system. Narito ang pahayag ni Manila Mayor Honey Lacuna tungkol sa muling pagbubukas ng underpass. Saktong-sakto po ito sa paparating na Kapaskuhan. Alam naman po ninyo, pagdating ng Pasko, dinadayo pong Maynila. Ito po ay isang major thoroughfare papunta po ng Divisoria. Jess at Maui, asahan na magiging maliwanag ang pagdaan sa Lagusilad Underpass tuwing gabi dahil ang buong kalsada ay may mga ilaw at naglagay na rin ng solar studs sa mismong kalye. Jess at Maui? Maraming salamat, Justine Punsalang. Nabisto naman ng Land Transportation Office o LTO na higit kalahati sa lahat ng sasakyan sa buong bansa ang hindi pala rehistrado. Para mabawasan yan, mas maghihigpit na raw ang ahensya laban sa mga di-rehistradong sasakyan simula sa susunod na taon. Sa datos kasi ng LTO, nasa 38 million ang lahat ng sasakyan sa buong Pilipinas. Pero 14 million lang ang rehistrado. Ibig sabihin, nasa 24 million pa ang hindi rehistrado. Nakaramihan daw ay mga motorsiklo at PUV o pampublikong sasakyan. Ayon sa ahensya, posibleng naipon ng mga hindi nakapagparehistro ng sasakyan dahil sa ipinatupad na lockdown noong pandemya. Kung hindi raw matutugunan, posibleng umabot ng hanggang 38 billion pesos ang malulugi sa gobyerno ngayong taon dahil sa dami ng unregistered vehicles. Nabisto naman sa ibang balita, mas mataas na ang multa pero meron pa rin mga nagpupumilit dumaan sa EDSA busway kahit bawal. Kaya ang MMDA bumuo ng bagong grupo na misyon ang manghuli. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa EDSA Mandaluyong si Dave Abuel. Dave, marami bang nahuli dyan ngayong umaga? Sa kabila ng paulit-ulit na paalala, may ilang mga motorista pa ring matigas ang ulo na nahuling dumaan sa EDSA busway ngayong umaga. Nagsimula na ring manita ngayong Martes ang bagong grupo ng MMDA Enforcer na tinatawag na Strike Force.
subukan nating balikan mamaya ang report na yan ni Dave Abuel tungkol sa EDSA busway. Epektibo na ang taas presyo sa produktong petrolyo ngayong umaga. 30 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 65 centavos per liter naman ang taas presyo sa kerosene. Wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Nauna nang sinabi ng Energy Department na ang taas presyo ay dahil sa inaasahang muling pagbabawas ng produksyon ng oil-producing countries ngayong linggo. Ilang barangay sa Las Piñas City at Bacoor, Cavite ang makararanas ng water interruption simula ngayong Martes. Alas 10 ngayong umaga, mawawalan ng tubig ang mga customer ng Maynilad sa 6 na barangay sa Las Piñas. Tatagal yan hanggang alas 4 ng hapon bukas. Mahigit 30 barangay naman ang damay sa water interruption sa Bacoor City. Magkakaroon daw ng leak repair sa Tambo Service Road sa Parañaque kaya mawawalan ng supply ng tubig sa mga barangay na ito. Inabisuhan na ang mga apektadong residente na mag-imbak ng tubig. Balikan natin si Dave Abuel sa Mandaluyong kaugnay ng hulihan sa EDSA busway. Dave, marami bang nahuli dyan ngayong umaga? Jess, sa kabila ng paulit-ulit na paalala, may ilang mga motorista pa ring matigas ang ulo na nahuling dumaan sa EDSA busway ngayong umaga. Nagsimula na ring manita ngayong Martes ang bagong grupo ng MMDA enforcers na tinatawag na Strike Force. Bago pa man mag-alas 6 ng umaga, nasa EDSA na ang mga miyembro ng MMDA Strike Force. Bahagi sila ng nooy MMDA New Task Force Special Operations Unit na dating pinangunahan ni Bong Nebriha na sinuspinde dahil sa issue ng EDSA busway. Itinalaga namang officer in charge ng MMDA Strike Force si Gabriel Go, ang dating deputy ng NDF-SOU. Bago man ang pangalan ng grupo, parehas pa rin ang target ang manghuli ng mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Ayon sa MMDA, nagsagawa sila ng restructuring sa grupo, pinaghiwa-hiwalay ang mga enforcer depende sa kanilang tungkulin tulad ng pagbabantay sa busway, road clearing at anti-illegal parking. Ngayong umaga nga, ilang driver ng motorsiklo at sasakyan ang nasampulan sa busway. Pinagmulta sila ng 5,000 piso. Paalala muli ng MMDA, bukod sa mga bus ng EDSA Carousel, emergency vehicles lang ang pwedeng dumaan sa busway, gaya ng ambulansyang may sakay na pasyente at truck ng bumbero. Pinapayagan din ang mga PNP at service vehicles ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa maintenance ng busway, pati ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Jess, sa huling tala ng MMDA, 41 na motorista na ang kanilang nasita sa busway as of 9 a.m. Sa obserbasyon ng ahensya, kahit may nahuhuli pa rin silang pasaway na dumadaan sa busway, mas kaunti na lang daw ito ngayon nang taasan ang multa para rito. Sa ngayon, may kaunting pagbagal o light to moderate traffic sa daloy ng mga sasakyan sa EDSA northbound sa tapat ng Mega Mall. Jess. Nag-uulat mula sa Mandaluyong, maraming salamat Dave Abuel. Walang balak magpatupad ng Suggested Retail Price o SRP sa sibuyas ang Department of Agriculture. Yan ay kahit na sumampa na sa 220 pesos per kilo ang presyo nito sa merkado. Ayon sa Bureau of Plant Industry, tumaas ng 30 pesos ang retail price ng sibuyas. May parating naman 21,000 metric tons ng imported na pula at puting sibuyas sa susunod na linggo. Kaya hindi kakapusin ang supply ng sibuyas kahit tumaas ang demand ngayong holiday season. Isang babae ang dinukot at ikinulong sa isang motel ng mga kapwa niya Chinese sa Pasay. Nagawa naman ng biktima na tumakas at humingi ng saklolo sa mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. May mga pasa sa braso at iba't ibang parte ng katawan ang isang babaeng Chinese nang humingi ng tulong sa mga pulis sa Pasay City. Sumbong ng 50 anyos na si alias Lily, kinidnap daw siya at ikinulong sa isang hotel sa nasabing lungsod. Ayon sa Pasay Police, 2 Chinese national daw ang dumukot kay Lily. Allegedly, nagkakilala sila sa isang casino sa Parañaque. Tapos nag-pretend ito ngayon na mga suspect na magta-transfer daw sila sa isang casino ulit. Ngunit while on their way, dinala siya sa isang hotel dito sa Pasay. Humingi ng ransom ang mga suspect kapalit ng buhay ni Lily. Kinuha pa daw ang ilang gamit ng biktima.
trinitin siya na papatayin. Nag-demand ng pera itong mga suspect sa kanyang pamilya na nakapagpadala ng pera through electronic transaction. So umabot ng more than 1.6 million. Yung relo na nagkakalaga ng 800,000 tsaka yung cellphone niya. Nakakuha naman ng tiyempo si Lily na tumakas at magsumbong sa mga pulis na nagpapatrolya sa lugar. Nasa pulpa sa CCTV ang pagbalik ni Lily sa hotel kung saan siya ikinulong kasama ng isang pulis sa motorsiklo. Pinasok ng mga pulis ang hotel. Hindi na nahagip ng CCTV pero naaresto sa loob ang isang Malaysian. Hindi naman nadatnan ang mga dumukot umano kay Lily. Pero ayon sa Malaysian National, napag-utusan lang daw siya ng 2 Chinese na magbantay kay Lily sa hotel. Ano yun eh, sabi nila natalo daw yung babae daw sa casino. Opo, 2 million daw yung natalo. Ayun lang, sasamahan ko lang siya habang nag-aantay lang yung sa pera niya. Iginit ng Malaysian na wala siyang kinalaman sa kidnapping. Nagulat ako. Dahil sabi niya na nakidnap daw ako. Hindi daw, siyempre, hindi ko ginawa yan sa ganun eh. Kinento niya sa akin, may sugat, may bugo daw sa ulo. Ayun lang alam ko. Pero yung pasa-pasa wala ko alam. Binabugbog daw yung Chinese, yung 2 Chinese. Sabi, ayun yung sabi sa akin. Na-inquest na ang Malaysian na maharap sa reklamong illegal detention, robbery at physical injury. Pinaghahanap pa ngayon ng mga otoridad ang 2 Chinese. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Naaresto na ang 2 sangkot umano sa panloloob sa isang jewelry store sa Cebu City. Ayon kay Cebu City Police Chief Colonel Ireneo Dalugdog, nahuli ang 2 sa follow-up operation. Nakilala sila sa tulong ng mga CCTV footage. Kabilang daw sa nahuli ang nagsilbing lookout sa krimen. Natagpuan din ng mga pulis ang isa sa mga ginamit umanong getaway vehicle ng mga suspect. Dito nakuha ang iba't ibang armas. Patuloy namang tinutugis ang iba pang sangkot sa pawn shop robbery. Kahapon na may tinuro sila yung hideout ng posibleng mastermind, kaya lang hindi natin naabutan at nakaalis na. Patuloy pa rin ang ating dragnet operation dahil alam natin na posible itong mga membro o mga kasamahan nitong mga holdupper ay yung iba baka nandito pa sa Cebu City. Nauwi sa disgrasya ang masesa ng parasailing na magkasintahang turista sa Boracay. Sa video na ibinahagi ni Rica May Bautista, enjoy na enjoy pa silang magkasintahan. Ilang sandali lang, biglang tumigil ang speedboat na humihila sa kanila. Dahil dyan, unti-unti silang bumagsak sa dagat. Ilang beses pa silang nalubog sa tubig pagkabagsak. Agad na magnasagip ng rescue team ang magkasintahan. Sa investigasyon, lumalabas na sumabit ang propeller ng speedboat sa mga seagrass, kaya't huminto ito. Walang planong magsampa ng reklamo sina Rica dahil wala naman silang natamong sugat mula sa insidente at pumirma rin sila ng waiver bago mag-parasailing. Nagkasundo ang Israel at grupong Hamas na palawigin pa ng 2 araw ang kanilang ceasefire. Ayon sa Qatar na tumatayong mediator sa negosasyon, 11 hostage ang pinakawalan ng Hamas. Habang panibagong batch din ng 33 nakakulong na Palestinian sa ban ang pinalaya ng Israel. Umaasa naman ang United Nations na lalong pang tatagal ang tigil putukan para makapaghatid pa sila ng mas maraming ayuda sa Gaza. Ligtas ang 2 tripulanteng Pinoy na sakay ng sinalakay na tanker sa Gulf of Aden nitong linggo. Hindi na nagbigay ng ibang detalye ang Department of Foreign Affairs pero nauna nang sinabi ng US Naval Forces na naisalba na ang Central Park tanker mula sa pag-atake. Hindi sinabi kung sino ang mga sumalakay. Pero hinala ng DFA, mga miyembro rin ito ng grupong Houthi. Sinubukan daw kasi nilang tumakas sa Yemen na kuta ng grupo. May kargang mga kemikal ang naturang tanker na pag-aari umano ng isang Israeling pamilya. Nasungkit ng TNT Triple Giga ang ika-6 nitong title sa PBA 3x3 kahapon. Exciting pa ang pagtatapos ng laro sa bisa ng game-winning 3 ni Almond Vosotros. Nasa frontline na balitang yan, si Gio Robles.
Pumasok sa Grand Finals ng PBA 3x3 ang TNT Triple Giga, dala ang momentum sa dominanting performance ngayong second conference. Kalaban nila para sa kampyonato ang Meralco na target namang i-upset ang koponan. Lamang ng isa ang Meralco with 28 seconds left, 19-18. Gumanti ng isang free throw ang TNT para maitabla ang laro. Nagkaroon ng tsansang manalo ang Meralco sa huling possession pero mintis ang tira. Sa overtime, umabante ulit ang Meralco 20-19. Pero pumukol ng 3 si Almon Vosotros ng TNT para maagaw pa ang panalo. Final, 21-20 para sa TNT. Ito ang ikalawang conference title ng TNT ngayong season. Sa kabuuan, ika-6 na sunod na titulo na ito para sa Triple Giga mula pa noong third conference ng season 1. Kasabay niyan, inuwi rin ng Triple Giga ang 750,000 pesos na cash prize. For me, sobrang happy and blessed. Like, yung mga teammates ko for not giving up, playing through 10 minutes, hindi sila nag-give up. And yun nga, kudos to Meralco for not giving up also. Ito lang yung way namin para masuklian namin lahat ng ginagawa ng management, all the coaching staff. Nag-uwi naman ng 250,000 pesos ang Meralco para sa kanilang runner-up finish. Third place naman sa torneo ang Pioneer Elastosil at nag-uwi ng 100,000 piso. Bago makapasok sa finals, tinalo muna ng TNT ang Barangay Ginebra sa quarterfinals at Pioneer sa semis. Tuloy naman ang aksyon sa PBA 3x3 sa December 11 sa Glorieta Activity Center. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Posibleng bumalik na sa laban kontra Terra Firma Gypsy sa linggo si Barangay Ginebra Veteran Guard L.A. Tenorio. Kung sakali, ito ang unang laro ni Tenorio mula nang ma-diagnose siyang may colon cancer noong Marso. Matapos ang serye ng treatments, idineklarang cancer-free si Tenorio noong Setyembre. Huli siyang naglaro sa PBA noong February 19. Sa ngayon, nasa bandang itaas ang Ginebra sa standings matapos makuha ang ikatlo nilang panalo sa 4 na laro nitong linggo. Star-studded naman po ang special advance screening ng Metro Manila Film Festival entry na Gomburza. Ang ilan lang po sa mga audience lalo raw umalabang kanilang pagmamahal sa ating bansa matapos mapanood ang historical film na ito. Narito po ang report. Hindi napigilang maiyak ni Cedric Juan matapos niyang mapanood sa unang pagkakataon ang Metro Manila Film Festival entry nilang Gomburza. Gumaganap si Cedric bilang si Padre Jose Burgos, ang isa sa mga paring martir na Gomburza. Siguro after mo panoorin yung Gomburza, hindi mo talaga siya may iwasang maging emotional kung gaano ka-tragic yung nangyari sa kanila at kung gaano siya sobrang relatable pa rin ngayon. So, yung pagiging empath, parang mas lalo mo siya madidevelop. Kasama ni Cedric sa panonood ng special advance screening ang co-actor niyang si Enchong D. Si Padre Jacinto Zamora naman ang character na ginagampanan ni Enchong. Thumbs up din para sa audience ang pelikula. Mas umalab daw ang kanilang pagmamahal sa ating bansa dahil sa Gomburza. Totoo yung naging punchline nila dun sa trailer. Talagang nagpaalab din ng puso ko. Hindi lang nagpaalab ng puso ko bilang pare, pero nagpaalab din ng puso yung movie sa akin bilang isang Pilipino. Present din sa special screening ang iba pang cast, tulad ni Piolo Pascual na may special role bilang si Padre Pedro Pelaez, Ketchup Eusebio, Carlos Sigion Reyna at Elora Espanyo. Nagpakita rin ng suporta ang mga big boss ng MQuest Ventures Incorporated, Signal TV at TV5 sa pangunguna ni Jane Jimenez Basas, Guido Zabaliero at iba pang executives. Proyekto ng Jestcom Films at MQuest Ventures ang Gomburza. Umaasa sina Enchong at Cedric na tatangkilikin ng marami ang Gomburza sa pagsisimula ng MMFF sa December 25. Puro yung mga excited na pumila para sa Metro Manila Film Fest, sana unahin yung Gomburza. Kasi isa tong hindi lang regalo namin para sa bansa, regalo namin para sa audience namin, regalo natin to lahat. Tayong mga Pilipino. Simulan natin na ma-reignite muna yung pagiging Filipino natin para mas ma-enjoy natin panoorin pa yung iba pang mga timelines nang nandito sa mga pelikula. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Luminario, News 5.
Pinangunahan naman po ni Marian Rivera ang cooking demo kung saan nagluto siya ng vegetable dish na swak sa ating mga chikiting. Layo nito na ipakita sa mga magulang kung paano maghanda ng mas malasa at healthy vegetable dishes na mas may enjoy ng mga bata. Sinumahan pa ng isang bata si Marian on stage sa kanyang pagluluto. Busy man daw si Mommy Marian ay hands-on pa rin siya sa paghahanda ng pagkain o baon ng kanyang mga anak. Kaya naman may mga tips siya sa mga magulang kung paano mauubos ng mga bagets ang kanilang mga baon sa school. So ang magandang gawin natin, isama natin sila sa paggawa ng menu. Anak, Monday, anong gusto mong baon? Mama, gusto ko something new. Ay, something ganito, pwede bang ganito? So involve sila. So nilook forward nila yung mga baon na sinabi nila sa'yo. So sa ganung pamamaraan, I'm sure kakainin nila yung baon nila. Uy, gumbursa. Na-excite ako sa gumbursa. Nandun lahat ng mga boss natin. At Exciting. saka, diba? alam mo, hindi naman napahuli si Sir Guido sa kagwapuhan. Sir Guido, good morning. Dahil ang gagwapo nila, Papa PG na Encho. Para sabi ko, mga immortal talaga ito. Grabe, hindi tumatanong. Ay, wala talaga. Pero ito na nga po. Saan ka na-excite? At ikaw, saan ka na-excite? Basta excited ako sa voice-over. Ang galing. Ang galing. Ako muna. News 5. De, pero talaga, dahil nandun lahat ng mga bosses ng News 5 and all of the leading actors, we know that talagang napakalaking event nito. Yes. And syempre lahat tayo to support at excited din akong matuto pa tungkol sa Gumbursa. Yan. I'm so excited talaga. Ito na. Ayun. Ito na. Ito na. This is it. Abangan po. Maya-maya pag-uusapan natin. Ay, naku. Ito talaga yung inaabangan ko eh. Nag-viral na video ng batang pinagdamutan ng ice cream ng isang lalaki. Ang mga kasong nalabag dyan, idedetalye po sa atin sa Legal Bato. At kapag sobra-sobra, nakakasama talaga. Kahit na nga sa pag-online shopping. Hinay-hinay lang po mga kapatid sa pag-add to cart. Ang pagka-addict sa online shopping, tatalakayin natin yan sa Payong Kapatid. At sa sabi ni Doc, may mas malalimang usapan tayo sa nakamamatay na sakit na diabetes. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang... Good Morning Kapatid! Mahirap nang baguhin ang nakasanayan tulad na lang ng ibabahagi naming kwento ng isang ginang na sobra daw na addict sa online shopping. Wala raw, araw-araw talaga. Araw, wala, zero na hindi siya nag-a-add to cart. Meaning, everyday talaga. Panoorin niyo to. Panahon na naman ang 13th month pay at Christmas bonus. May pambayad na sa mga pangangailangan. Ang iba naman may pang-only add to cart na rin. Tulad na lang ni Rachel na nagsimula ang pagkahilig sa online shopping noong 2021. Mula sa mga ternong damit hanggang sa mga gamit sa bahay ay online niya lang binibili. Ako po si Rachel Budolera at mahilig mag-add to cart. Sa mga purchase ko po dito sa Blue and Orange app, hindi ko na po makuhang pumunta ng grocery or ng tindahan kasi po kumpleto na. Nandito na po lahat. Halos araw-araw po. Kaya po dumami ng ganito. 6 to 7 account ako per app. Tapos kapag hindi pa ako nasyahan, nakiki-check out pa ako dun sa ibang kakilala ko. Hindi raw inakala ni Rachel na hahantong sa ganito ang pagkahilig niya sa online shopping. Sa dami ng kanyang order, madalas daw na magkasabay-sabay dumating ang mga ito. Paminsan, kinakapos pa siya ng pambayad sa delivery rider. Minsan nakakahiram ako sa rider. Sabihin ko sa susunod na lang na deliver. Kasi wala, naubos yung budget kasi marami nang dumating. Mas gugustuhin ko pa mangutang sa rider kaysa po mag-away kaming dalawa.
Nasa punto na raw si Rachel na hindi niya na kayang palipasin ang mga araw nang wala siyang bagong ino-order. Pagka siguro may 1 dalawang araw ako hindi nakapag-check out, parang lalagnat eh. Parang magkakasakit. Parang daily routine mo na siya na kailangan may order ka araw-araw. May payo naman ang isang financial coach sa mga tulad ni Rachel na addict sa online shopping. Isipin mo rin yung relationship mo sa pamilya mo. Nakakaapekto ba itong ginagawa mo sa relasyon mo sa partner mo, sa anak mo, pati sa sarili mo? Pagka magsha-shopping ka, tanungin mo lang sarili mo, ito ba ay pangangailangan o luho ko lang? Pagka tumingin ka online, may nagustuhan ka, i-add to cart mo lang. Huwag mo i-click ang buy. Add to cart lang. Balikan mo after 2 days or 1 week. And most of the time, pag binalikan mo, tatanggalin mo na. Ba't ko nga ba napili ito? No, impulse buy lang eh. Or kasi narinig ko sa influencer, maganda. Pero hindi ko naman pala talaga kailangan. Ang hirap niyan, yung nangungutang ka na sa rider. Medyo yun na alarming. Pero ako kasi talaga, ang nakikita kong problema dyan, napakadali na kasi talagang bumili. Click ka lang ng click, akala mo yun, hindi mo babayaran. Kasi clinic mo, pero pag dumating sa'yo, of course, you have to pay for it. And kadalasan, ang nakikita ko, may mga kaibigan kasi ako, pag nalulungkot sila, retail therapy yung tawag nila. Pero okay lang mag-retail therapy kung hindi mo nagagalaw yung budget na para talaga sa pangangailangan ng pamilya ninyo. Yun nga, tulad sinabi mo, Mami Dims, so problema talaga yan pag pati apektado na yung mga pambayad nyo sa mga bills. Tapos syempre unahin mo yung mas necessity, diba? And I understand yung konsepto ng retail therapy. Pero, sorry malalaglag ko lang yung nanay ko sa mga panahon na to. Pero my mom, hi Mami! Hello po, Mami Grace. Meron talagang merong shopping problem ang nanay ko. Nagre-renta pa yan ng storage sa States. Bibili siya ng kung ano-ano. Kung naka-sale yan, kahit hindi niya kailangan, bibilhin niya kasi naka-sale. Tapos bibili niya, pag meron siyang gustong damit, lahat ng kulay bibilihin niya. So medyo, bili siya ng bili kahit di naman niya ginagamit. So nandun lang sa storage. So kumbaga, it's pointless, no? Pero tulad nga ng sinabi mo, nasasabihin niya, anak, I'm sad kasi. So ngayon iniisip ko, baka minsan kasi ginagawa natin yung pag-shopping, baka may underlying tayong nararamdaman na hindi natin ina-acknowledge, no? So I think it's so important to really parang recognize, ano ba to? Is this a sadness I'm trying to feel? Or is this because I just really love to shop? Kasi pwede ka rin mag-shop. Kasi napansin nyo sa panahon ngayon, social media, may pressure mabili. din eh. Di ba na parang, ay, ang ganda nun, damit. Gusto ko ako rin, may irarampa ako sa Instagram or Facebook. Gusto ko makita nila bago yung bag ko. So, pwede rin isang yun. Merong tip na binigay sa akin yung kaibigan ko dati, ate, na kapag daw may gusto kang bilhin, kung talagang limited ang budget mo, maglabas ka muna ng isa. Okay. So, 1 out, and then you can buy something. Pwede rin yun. So, 1 item out, 1 item in. Parang ganun, para hindi Para rin balik. nagiging hoard ka. Kasi nakakatakot yun, ang dami-dami mong gamit, tapos hindi mo na alam kung saan mo siya gagamitin. Pero ako kasi, may shopping problem ako. Ayun. Pero yung shopping problem ko, Tay, tinawag si tatay kasi, Tatay, parang agree, papaluin ako. Yung shopping ko naman ay, nagsha-shopping ako ahead para dun sa mga kailanganin kong gamit. Kasi minsan, pag nagmamadali kang bumili, doon ka pa napapabili ng madami kasi hindi ka sigurado. So, So, take your kadalasan, time. bumibili ako sa sale. Hindi, maganda itong pag-usapan kasi pinapansin nyo ngayon yung inyong mga, yung behavior nyo around shopping. Tama. Kasi actually, problema yan kapag nagtatago na kayo. Parang nagigilty na kayo. Tama. Or yung ganyan, yung ayaw yung malaman ng tao kung ano binibili niya. Ibig sabihin talaga may problema niya. At pag nakikita natin nga na sobrang dami na around you, hindi mo naman nagagamit. And ultimately, kapag ka naapekto na yung relationship niyo, halimbawa na mag-asawa, ng mga anak ninyo, or yung pera na nararapat para sa ibang bagay, nagagamit. Yun, bigyan lang natin ng konting pansin. At talagang alamin nyo na problema na talaga yan. So, kailangan hinay-hinay. Ang tips kung papaano. Yun. Una-una, ang sabi nila, magandang gawin, kung pwede uwasin online, yung pupuntahan ninyo kasi mas may effort. Okay. At kung kailangan man kayo mag-online o mag-shopping sa labas, magdala kayo ng kasama. Tama. Magdala kayo ng friend na pwede Na kontrabida. kayong... Oo, na kontrabida. Hindi Magdala totoo kayo yun. ng kasamang kontrabida. Totoo Or yun. tanggalin nyo na yung app na Yes. nakakapagpa-addict sa Ay, inyo. oo, kung pwede Tama. at kung kaya na huwag kayo mag-credit card kasi yung credit card yun na nga sabi, Oo, hindi mo hindi mo nararamdaman anyway. eh. Oo. Correct. And ultimately, yung sabi ni Maui na baka meron kayo ibang problema, ibang mga bagay na talaga
ang inaalala. Akala mo I-address yun niyo yung muna. nagpapasaya sa inyo. At share ko lang, no, one last, I think also another good tip is, ang natutunan ko is, pag meron kang nagustuhan, dyan muna. Tapos after 1 week, balikan mo, kailangan ko pa ba to? Kung gusto mo talaga. Diba? Kasi nangyayari din sa akin yan, hindi ko na pala kailangan, eh di I save money. Very good. That's right. Alright. Ang ganda, ang dami Ang ko dami natutunan. natin inputs. Sige na nga, makapag ano na nga mamaya garage sale. Wow! Parang babalik pa. At ngayon naman po, heto na, bumubuhos na ang mga selfie sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Ayan sila. ang Wow, cute. beauty. Wow, cute! Cute. Ayan, Ay, may pakita Christmas. ha? Ayan, Wow, mga Spider-Man. Ay, no, at saka Hello, pamilya na hello, sila. Uy, thank you. Ayan, mga kapatid, tuloy-tuloy lamang po ang pagsisend ng inyong mga selfies. Lagyan nyo na rin kung saang lugar kayo galing at malay nyo, kayo po ang manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Sa aming pong pagbabalik, ang aming laging paalala sa kahit na anong sitwasyon, choose to be kind. Kasi kung hindi, baka matulad po sa nakasuhang lalaki na nagdamot ng ice cream sa isang bata. Ang insidenteng yan, pag-uusapan po natin sa Legal Ba To? Tuloy-tuloy lamang po ang Good Vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Walang sino mang magulang ang gustong mapahamak ang kanilang mga anak. Kaya masakit po para sa isang ginang na makitang mag-viral online ang kanilang musmos na anak na lalo't at walang pahintulot na nakuna ng video. Ang mga nilabag po na batas sa nagtrending na video na ito ilalatag ni Attorney Bucos sa Legal Ba To? Ice cream. Hindi na makita anak ah. Gusto mo rin? Pabili ka sa mama mo. Sa videong in-upload, inalok ng ice cream ang anak na lalaki habang nasa play area. Maya-maya, may lumapit na batang lalaki na gusto ring makitikim ng ice cream. Pero pinagsabihan ito na magpabili ng ice cream sa mama niya. Nakunan ang video at in-upload sa social media kaya nakarating sa nanay ng bata. Ang tanong mga kapatid, may kaso ba na pwedeng harapin ang uploader? Maraming pwedeng harapin na kaso ang kumuha at nag-upload ng video sa social media ng isang menor de edad. Una ay ang paglabag sa Data Privacy Act o Republic Act 10173 kung saan ipinagbabawal nito ang pag-post online ng picture o video ng ibang tao, lalo na ang isang menor de edad na itinuturing na miyembro ng vulnerable groups nang walang legitimate purpose. Ang larawan o video ng isang bata ay itinuturing na sensitive personal information at ayon sa Section 13 ng Data Privacy Act, bawal itong i-share sa iba o i-post online nang walang pahintulot ng magulang o kung walang legal na batayan. Ang paglabag na ito ng Data Privacy Act ay may parusang pagkakulong ng 3 hanggang 6 na taon at multa mula 500,000 piso hanggang 4 na milyong piso. Pangalawa ay maaari din siyang makasuhan ng cyberbullying sa ilalim ng RA 10627 o yung Cyberbullying Act. Ito ay maaari ding maituturing na paglabag sa Anti-Child Abuse Law o Republic Act 7610. Attorney, paano kung manghingi ng tawad ang uploader ng magulang ng bata at alisin niya ang video online? Pwede pa rin ba siyang makasuhan kahit nagkaayos na sila ng magulang ng bata? Pwede pa din siyang makasuhan dahil nagawa na niya ang krimen o paglabag sa batas. Hindi nawawala ang krimen dahil lang sa inalis na ang video o humingi ng tawad ang nasabing nag-upload. Ang krimen na ito ay maaaring ituloy kahit ayaw nang magreklamo ng magulang ng bata. Ang paglabag sa mga batas na ito ay pinaparusahan kahit umatras na ang complainant. Kaya nga, People of the Philippines versus pangalan ng akusado ang title ng kaso. Ang complainant sa mga ganitong kaso ay ang gobyerno. Yung magulang ng bata ay testigo lamang
ng gobyerno. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Yeah, now you know. Yun lang. Kasi baka nagbi-video kayo, hindi nyo alam na masama talaga. Ngayon wala na ka-excuse. Alamin nyo na. Dahil una, hindi magandang gawin. At pangalawa, labag talaga siya sa batas. 500,000 to 4 million pesos. At 4 3 to million 6 pesos. years na pagkabilanggo. Saka kahit pa sabihin natin hindi na magreklamo yung magulang, tandaan nyo, pag may kaso, it's always Republic of the Philippines versus. Yeah. Diba? So pwede pa rin ang Civil gobyerno, case. ang estado, ang magsampa ng kaso. And again, at the end of the day, these are kids. No? Protektahan natin sila. Yes. Be kind, sabi mo nga kanina, di ba? Kind. At sa aming pababalik, samahan nyo kami sa aming kwentuhan kasama ang cast ng paparating na pelikulang Unspoken Letters at sila MJ Manuel, Simon Ibarra at si Tonton Gutierrez. Tuloy-tuloy lang po ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pamilya at pag-aalaga para sa mga kapatid nating may espesyal na pangangailangan. Kasama po natin ngayon ang stars ng bagong family drama na aantik sa ating mga puso, ang Unspoken Letters. V. Sir Tonton Gutierrez and V. Simon Ibarra at MJ Manuel. Good morning po mga kapatid! Good morning kapatid! I'm so happy, Kuya. D. Kasi dimple. Tama din naman. Okay. Dimple lang ha. Walang S. Isa lang. Can I just say, iba talaga pagka-artista mo yung nakakasama kasi it feels really like home every time I see you. Kasi nakatrabaho ko na sila maraming beses. And Kuya, can you tell us more about Unspoken Letters? Kasi kanina medyo binanggit nyo na sa amin, but very interesting for all of us mga kapatid natin. Well, it's a family drama na dito ipapakita. Dito sa film namin, mapapakita yung family dynamics at the same time yung struggles ng pamilya. Because nakasentro ang pelikula namin kay Jazzy, our lead actor, na si Jazzy Busran, who plays Felipa, na special, may special needs. Pero Unspoken Letters, anong ibig sabihin nun sa pelikula? Marami kasing connotation na maraming pwede mong sabihin kung unspoken letters. It could be something that you weren't able to say sa asawa mo, meron kang let's say lihim or meron kang nagawang kasalanan na hindi mo masabi. That's unspoken letters. Na later on, masasabi mo, lalabas, pero magkakaroon ng malaking gulo. So lalabas ka. Nakikita natin sa ating TV, yung ilan sa mga eksena doon sa pelikula. At parang ang magkasama dito si Glidel Mercado at saka si Sir Simon. Imbis na si Sir Tonton, So, weird ba na sa pagkakataong ito? Nanay mo? Ito ang tatay ko. Yung asawa ko, stepmother ko naman. Stepmother ko siya. Yep. Nakita natin yung parang star-studded. Tuwan-tuwa nga kami alam mo, gusto ko pagpuno-puno yung ating couch. Tapos talaga, pagka si Dimples nakakapag-reunion sa mga nakakasama niya. Pero, so, naging asawa mo, naging tatay mo, si MJ, mamaya magiging anak mo na rin. MJ! Wala tayo masyadong, kasi marami tayong gusto pag-usapan. Gusto kong tumbukin agad yung pinakamalaking takeaway nyo from this movie, yung natutunan ninyo about yourself and about how to treat the people like si Jassy nga, yung kanyang character. Ikaw muna, MJ. Ako po ang natutunan ko is yung sa sarili mo na kahit na gaano kang kagalit sa pamilya mo, one of the members of the family, na pag dumating yung time ng crisis na kailangan mo, pamilya mo pa rin talaga yung malalapitan mo. Tama naman.
Simon. Dito, siyempre, sabi nga ni MJ, sa huli ang pamilya ay pamilya. Pero sa unspoken letter kasi, ordinaryong pamilya lang kami. Na may mga lihi, may kanya-kanyang gusto, may kanya-kanyang gustong patunguhan ng buhay, may mga desisyon na ginawa mo dahil akala mo tama nung panahon na yon. Pero dumating ang punto na sa halip akala mo maganda pero mas nakagulo. So yun yung naging conflict ng unspoken letter. Pero nandun yung intensyon, it comes from a place of love, kumbaga, di ba? Pero kung minsan na mali ang nagiging resulta. So i-acknowledge pa rin na kung minsan nga ganun tayong tao, di ba? Lalo na mga magulang. Ginagawa mo yun kasi mahal mo yung anak mo. Yung pala, hindi yun nakakabuti sa kanila, malalaman mo na hindi. Ganon yung nangyari sa pamilya ko. Ang character name ko is Conrado. Ganon na naging nangyari sa pamilya ni Tatay Conrado na may nangyari sa buhay nilang mag-asawa na nagdesisyon silang mag-asawa na akala nila mas makakabuti para sa kanilang mga anak. Itago muna. Pero dumating sa puntong mas nagkaroon ng conflict dahil itinago nila yung totoo. Interesado na ako. Tonton muna, last. Invested na ako. Natutunan ko dito is kung meron man pamilya dyan na merong kasamang may special needs, no? Kailangan talaga magkaroon ng pasensya, mas mahabang pasensya, at pagmamahal. Ayun. Kasi minsan meron tayong point na kuwari sa isang kapamilya natin na may diferensya, no? Minsan, siyempre, sa pag-aalaga sa kanila, you blow your top, di ba? But, kailangan talaga ng patience and pagmamahal. And understanding. Actually, on one end, pag may mga kapamilya kayong ganon, or nasa spectrum, sometimes it can even unite the family. Di ba? Ganon din yung nangyayari sa ibang mga pamilya. So, tignan natin kung din yung magiging dynamics dun sa pelikula. Pero MJ, ikaw, nakita ko sa teaser, ang bigatin ng mga kasama mo. Yes, Anong opo. pakiramdam to actually be working with the veterans? Noong una na pressure ako kasi ako po gagampanan ko as young Don Gutierrez. So, kailangan ko mapakita kung paano siya kung paano siya ngayon na veterano siya na ang galing-galing. Kailangan pakita ko rin paano ako magaling. Tapos, sa eksena, pagka kasi as baguhan, di ba po, medyo may kaba pa sa mga ganyan. Pero since kasama ko mga veterana, talagang nagagawa ko siya ng mas maayos eh. And can I just say that upon looking, I can imagine the pressure because Kuya Tonton is like one of the most seasoned actors of all time. And even Kuya Simon, totoo yun. Kaya since he's playing that, but to have Kuya Simon, to have Ate Glidel, Ate Gladys, Matet, these are very gracious veteran actors. Kaya I'm sure kahit na kinakabahan ka, you also felt very relieved na marami kang natututunan. Ganun ang pakiramdam ko. And also, he was well-directed. Yeah. Who's our director, Kuya? Gat Alaman. Yes. And Andy Coontz. Andy Coontz. Paolo Bertola. And Paolo Bertola. He's over there. Hello! He's Italian. Hello, From Italy. You know. Kita mo naman yung mga director namin. Diba? Eto na, imbitahan na po Si natin Direk Gat, ayun, nandun si Direk Gat. Hello po. Good morning. Good morning, Direk. Pwede rin po ako, umaarte rin po. Okay. Naibenta ko pa yung sarili ko, di ba? Eto na, ibenta na natin yung pelikula, Kuya and MJ and Kuya Ton and Kuya Simon. Invite everybody para mapanood naman ang Unspoken Letters. We're inviting everyone to please watch Unspoken Letters this coming December 13. Showing na po yan sa lahat ng mga movie houses nationwide. Anong masasabi mo? Tay? Nababasa ba? Nababasa? Medyo naman. Okay. Sino ang mga nagbibisang ibang kasama mo? Siyempre, yung mga veterans na kasama ko. No? Si Tonton, si Glidel, si Gladys, si Matet, si Orlando Sol. Sa mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya. Lahat. Panoorin po natin, December 13, Unspoken Letters. Marami po kayong matututunan dito.
Oh, thank you. Manunood talaga kami. Talagang Ayan. na-pick mo na yung Please. interest namin at Thank you. marami kami matututunan. December Thank you so 13. much. Thank you. Maraming salamat, Kuya Tonton, Kuya Simon, and MJ, at sa ating director who's also present here, Direk Gat. Maraming salamat. Unspoken Letters. At ito na, para mas manabik ang ating mga kapatid, may exclusive pasilip tayo sa upcoming film na Unspoken Letters. Let's watch this. Amazing. Minsan, nagkakasumbatan. Wala pamilya, wala! Kung galit ka sa akin, huwag mong idamay ang kapatid mo! Malimit, nagkakatampuhan. Kaya siguro, hindi mo rin masisisi kung may agwat kami sa'yo. Kadalasan, nagkakasakitan. Karaniwan, may di pagkakaunawaan. Buhay pa ang tatay, nagpaparte-parte na kayo sa pag-aari niya? Subalit, huwag sana natin kalilimutan. Ang pamilya ay pamilya. At ngayon may nanalo na po sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations, Dina Gagar Diaz! Winner ang inyong cutie selfie in Christmas Elves outfit. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong loan. Alright! And that is it para sa ating Chillin' Tuesday! 27 days to go, Pasko na! Pa rin tayo bukas, mga kapatid! Enjoy lang ang araw. Mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasala sa umaga. Good morning, kapatid!